Good morning mga ka-learning! Andito ulit tayo sa aming mini garden. Iha-harvest ko na itong natitirang bunga ng aming patola. Parang feeling ko tinatamad na siya. Parang ako din tinatamad na rin. Paano po ay madalang na siyang mamunga, tapos maliliit na din. Mga bansot na. Ayan, pati po itong sitaw. Kailangan na rin siya magpahinga. Tanggalin na rin natin. May mga bunga pa siya, pero ayan, mga maliliit na din po. Tsaka madadalang na rin siyang mamunga. Pero parang ayoko pa siyang i-let go. Kaya ang plano ko, ititrim ko lang muna po siya. Tatanggalin ko lang po yung mga nasa taas. And then titira ko yung, syempre yung may ugat. Para mamunga siya ulit. Para mag-branch siya ulit. Tapos mamunga pa siya ng maraming marami. Ayan, sinipag ang hardinera, agad-agad, nalinis na siya. So, ready na siya para sa aking itatanim ulit. I think itatanim ko dito ang palaya. Marami kasi ngayon bitter. Joke lang. At dahil nga po ko yung sinisipag ng araw na ito, natatawa ko sa sinisipag, ay naisipan ko nang tanggalin yung mga dahon-dahon sa aking mga halaman. At ito yung magagamit ko naman po sa aking susunod na pagtatanim ng aking mga bagong punla. Ito yung maganda pong ilagay sa ilalim ng paso para na sa ganun, pag ito'y umugat ay hindi bubulok yung mga ugat ng ating mga itatanim. At dito ko naman po pinatutuyo yung mga dahon-dahon. At habang nag-aantay naman po ako na tumubo yung aking mga seedlings na tinanim, ako po ay umorder ng cow manure. So magandang pataba po ito sa mga halaman. Pati vermicast at lalo na yung eggshell. Malaking tulong po yung eggshell. Bata pa lang dapat nandun na siya sa soil para paglaki niya maging matibay yung mga bulaklak at hindi sila manlagas. Maganda pong klase itong dumi ng baka kasi itong nabili na ito ay hindi masyadong maamoy. At ito na po siya, pinaghalo-halo ko lang po siya. Sinamahan ko na rin po pala siya ng ipa. Once na nahalo ko po, dito ko na nilalagay sa styrofoam para pag umulan hindi siya mabasa. So pag gagamitin ko siya, dyan lang po ako kumukuha. Nagsasabi po na hiyangan daw ang pagtatanim. Ako hindi po naniniwala doon. Basta po kayo ay may lupa at may kaalaman kayo sa mga organic na mga pataba, magiging maganda po ang inyong mga halaman. Totoo naman po na may hindi matabang lupa, pero bumabalik po yung ganda ng lupa kapag ito ay merong mga pataba. May libre naman po na pataba, hindi natin kailangan bumili ng mga mamahalin. Yung mga pinagbalatan ng mga gulay, ng mga prutas, napakaganda pong pataba iyan sa mga halaman. Ipapakita ko po sa inyo mamaya kung paano ko po ginagawa. Dito ko po nilipat yung mga spinach. At sinunod ko na rin po yung paglipat ng mga okra at mga kamatis. So yan po makikita nyo, nilalagyan ko talaga ng dry na leaves dahil hindi nagkakaroon na stagnant water dun sa ilalim. Freely na nakaka-flow yung tubig papalabas. Kaya yung ugat hindi siya na bubulok. Daming okra kasi lahat yata ng buto. Tumubo lahat yung buto, nagkaigi lahat yung buto na tinanim ko. Okra. Ito spinach. Putol din. This. Okra pa din. After a week, ganito na po kalalapad yung dahon ng spinach. Hindi ko nga po in-expect na ganyan pala kalalaki spinach kasi before nagtanim ako hindi ganito. Or siguro dahil din sa pataba na nilagay ko. Ang gaganda po talaga ngayon. At ito naman po yung mga okra. Ang gaganda kasi maliliit pa lang siya, wala pang 2 dangkal. Meron na siyang bunga. Hindi ko alam kung dahil sa klase ng seeds or dahil sa klase ng pataba. Kasi ang dami ko pong pataba. Parang weekly yata naglalagay ako ng pataba. At dahil may bunga na nga po siya, mag-start na tayong magtanggal ng mga dahon sa ibabang part para
yung nutrients mapunta lahat doon sa tumutubo na bunga at hindi doon napupunta sa mga dahon. Yung dahon, makikita nyo ang lalapad, ang gaganda, pero yung bunga, ang ending, ang liit kasi napunta na yung nutrients doon sa dahon. So, pag nakikita na natin namumunga na siya, tatanggalin na natin siya ng dahon doon sa bandang ibaba. Ito po yung sinasabi ko sa inyo na organic fertilizer na ginagamit ko. Sobrang napaka-effective po nito sa halaman. Lalo na yung sa mga namumunga. Maganda po itong ipandili. Kaya po kung magtatanim kayo kahit sa pasulang, talaga po magiging maganda yung outcome. Kasi yung gagamitin yung fertilizer ay organic at hindi nyo na kailangan bilhin. Kailangan lang po talaga tiyagaan at sipag. Ibababad nyo lang po yung pinagbalatan nyo ng mga gulay at mga prutas. At ito naman po yung parsley. Pinatanim talaga ako ng sister ko nito kasi kailangan niya para sa anak niya. Dahil sinishake niya ito para ipainom dun sa kanyang anak. Ito na po, mag-harvest na po tayo. Unahin na po natin yung spinach kasi po sabi ng sister ko mag-harvest lang ako ng spinach. Gagawa siya ng pizza. So, ayun. Magbablog din po ako kung paano niya ginagawa yung spinach pizza, spinach whatever, kung anong tawag doon, basta ayun. So, happy farming po! May dalawang sitaw. Harvestin na. All for today. Sa aking munting hardin. And I want to plant pechay kasi favorite nito ang pechay tsaka talong. Putay dito. Yan. Wow. Nature lover yan. Yeah. Sarap dito sa taas. Naalala ko si Ko Jojo kinakain yung okra. Nahilaw, oo. Kainin mo. Try mo kaya? Kinakain talaga to. Ba yan? Try mo. Ang tigas naman, sis. Matigas na? Dapat hindi to. Dapat napuputol to. Wala. Ang bilis naman. Mabilis talaga to. Ay, di dapat kukunin ko yung isa doon. Oh, hindi pa. Hindi, matigas na siya. Ha? Matigas na siya. Dapat napuputol yun agad, sis. Kaya mo na-miss pa. Ganun ba? Oo, pwede pa to. Hindi, ubusin mo na. Ilaga mo na. Iya! Ubusin mo na, tanggalin mo yung buto. Hindi, kinakain ng buto nito. Hindi ka naman nagre-rice eh. Ang lahat po ng naha-harvest ko ay iniipon ko sa plastic ng yelo at nilalagay ko sa rep para ma-preserve siya. Kasi sa isang araw may 5, may 4. So inipon ko po siya bago ko siya lutuin. Ito naman po yung aking mga kamati. Soon, papakita ko po sa inyo pag namunga na siya. May mga bulaklak pa lang po sa ngayon. At ito na nga po yung aking mga tinago sa rep. Preserve ko siya. Kailangan na sa plastic para hindi siya manuyo. Para mag-moist siya at ma-maintain yung freshness ng okra. So this time, uulamin na po namin siya ngayong morning. Kaya amin ang itong i-steam. Ito na po ang okra. Tayo kakain na po. Ayan, let's go! Let's eat! Hi, Be! Morning! Diba? Yun ang tining. Traffic. Ah, yan na! Kain na na! Thank you for watching. Please like and subscribe and click the bell button to notify about my videos. Remember, it's fun to learn new things every day. Bye!